Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Sasampahan ng kaso itong si Martin Romualdez at itong si Zaldico. Sa tagal po mga ka-Wonder ng proseso, no, na pinagbibintangan o pinaghihinalaan o may aligasyon dito kay Martin Romualdez na sampahan ng kaso. Pero ang tagal dahil ang sinasabi wala raw makitang konkreto o malinis na ebidensya. So ngayon ayon dito sa balita, sasampahan na ng kaso yung dalawa. No, kaugnay dyan sa flood control, yung mga kickback dyan. Ano. Bago yan mga ka-Wonder, no, nakikiramay tayo rin sa mga nasalanta o kung may nasawiman dito sa baha. No. Kadalasan dyan yung pinapakita rito sa social media, itong nangyari sa Davao. No. Talagang grabe. Ang taas ng baha at yung iba sinasabi hindi naman daw baha doon. Dahil yan daw baha na yan, galing daw yan doon sa ibang lugar at pumunta dyan. Ang layo ng binyahe ng baha. Ano? Kaya medyo natatawa ka. Ang layo ng binyahe. At nag-iipon-ipon. Siguro naman, Davao pa rin yun. Ano? Kaya yan mga ka-Wonder, ang daming mga video nagkalat nung isang araw pa yan. At ngayon may papakita akong video mga ka-Wonder, no, na talagang maawa ko sa kanila at hindi natin dapat sinasanto itong mga kawatan na nagnanakaw ng pera ng bayan. Nanakaw nila itong pera dyan sa flood control na kung saan ang daming nasisira na ari-arian, may nasasawi. No? Ano pa? Namamatay yung mga kanilang kabuhayan, yung kanilang mga mahal na hayop, at kung ano-ano pa. So talagang pahirap itong mga kawatan na siyang walang habas. Kaya yung mga may kasong flood control na yan seryoso talaga sa kanila mga ka-Wonder. Kaya nga medyo napupuna ang ating Pangulo dahil sabi niya, ako nag-umpisa, ako magtatapos. Mahiya naman kayo, pero isa pa lang daw yung pinaka big fish, ano? Ito pa lang daw si Jinggoy, no? Si Marcoleta, iba kaso nun ibang kaso nun, ano? Pati itong sila Bong Revilla. Etong mga sila Diskaya, yan. Pero itong mga big fish daw na mga kongresista at senador, inaantay daw mga ka-Wonder ng taong bayan last year pa na kung makukulong ba yan mga yan. Kasi sineseryoso ito mga ka-Wonder. Itong papakita kong video mga ka-Wonder, no? Sana hindi tayo maano rito ni YouTube kasi medyo disturbing siya. But anyway, bago tayo magtuloy mga ka-Wonder, please subscribe to this YouTube channel, Wonder Vlogcaster 100%. Libre po ang pag-subscribe. Click niyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin niyo po yung all. Marami pong salamat. So itong pag-uusapan natin, no, although tungkol to kay Martin at saka dyan kay Zaldico, panoorin muna natin to mga ka-Wonder dahil may kinalaman din to Ito yung isa sa mga pinaniniwalaan na kasalanan nitong si Romualdez at ni Zaldico, yung mga flood control projects na yan. Panoorin natin to mga ka-Wonder. Kaya para malaman natin kung gaano kaseryoso yung panawagan ng Pangulo at dapat i-combat na ito at ikulong yung mga magnanakaw na yan. Ito mga ka-Wonder, panoorin natin. Wala ka naman daan
Ayan, saka pa! Pa! Eh! Saka sa taas! Taas pa, taas! Dito ka! Madali! Madali na! Saka! Saka to! Saka! Saka! Saka kasama! Ay! Masaka na naman! Sisiling ko rin! Sige na, saka na! Saka na! Saka na mo! Mama, bali mo na po! Ako ko dito! Ha? So yung mga ka-wonder, no, konti na lang yun matatapos na kasi humawak na sila doon sa kanilang nakapitan. So ganyan mga ka-wonder yung tunog ng mga taong naapektuhan nitong flood control. Dahil dito sa makakapal na muka ng mga nasa pwesto na ninanakaw yung pera at walang katapusan. Kada proyekto yun, kada kickback. Itong mga to mga ka-wonder, kung pwede lang natin pagmumurahin yung mga yan. No? Yan yung dapat seryosohin at lahat yan dapat panagutin, walang dapat makaligtas dyan. No, ang kakapal na mukha, napakawala ng hiya. Kaya tingnan nyo, kawawa yung mga Pilipino pagbukas ng pinto. Meron pang isang video niyan na umaakit yung tubig at talagang malulunod na sila at binubutas na lang nila yung yero. Yung kisame. Siyempre, pagbutas ng kisame, may kahoy pa yan. O okay lang yun, makakalusot. Yung yero pa. Diba? Ibuti sana kung yung paay na sa umpisa itatanggalin mo yun Pagtanggal yun, hindi basta-basta matatanggal yun. Kailangan matanggal pa yung ibang pamakuan nun. Ganun kaseryoso. Itong mga walang hiyang makakapal na mukhang politicians na to, na binubulsa yung pera ng taong bayan. Na para dyan sana. Well, itong kasong isasampa kay Martin Romualdez tsaka dito kay Zaldico. No, ito yung reklamo na to, matagal na to mga ka-wonder. Kaugnay dyan sa sinasabing anomalya. Saan? Sa flood control, mga ka-wonder, yung mga flood control projects, yung mga budget allocations at iba pang infrastructure projects. No? Lalo number 1 nga sa panahon ngayon, yung flood control, kumbaga umuugat siya. Kagaya dyan sa Taguig, itong sinisilip ni Lacson dyan kay Cayetano. Ang daing flood control dyan, iba pang infrastructure project. Kaya itong mga inireklamong inihaing kaso dyan sa dalawa, ay una-una, of course, itong plunder. Dahil, sinasabi nga, bilyones nga Bilyones. Ang pagkakasabi sa balita, umabot na umano. Malulula kayo. Sa halagang 56 billion. 56 billion pesos. No, kung pagsasama-samahin. Yung kanila pong nakulimbat. Grabe mga ka-wonder. Itong dalawa, itong si Zaldico at saka itong si Romualdez. No, kung iyan ay mapatunayan, ito nga inimbestigahan na. Sa tagal ng investigasyon na yan. Kaya marapat lang, of course, ang threshold is 50 million. Bilyones, 56 billion yan. Mga ka-wonder, nakakalula yan. Gaya nga ng sinasabi natin yung 1 billion pa lang. No? Ganito na halos 1 dip ako. Siguro 1 dip ako. No? At mga ganito kataas. Yan, mga siguro 3 feet. No? 1 billion yan. 56 yan. 56 po niyan, mga ka-wonder. Sipin mo lang. Ganun karami. Yan yung kanilang kaso dyan, plunder. Dahil dyan sa aligasyon nga, no, na malaking paglulustay, no, at pagkamal ng pondo ng bayan. Kung totoo itong sinasabi ni Chanco, mga ka-wonder, nung pinagsabihan daw ni PBBM, etong si Zaldico at saka si Romualdez, na hindi pa ba kayo titigil? Ilang bahay pa ba bibili nyo sa Forbes? Parang gano'n, ano? Ilang eroplano o helicopter pa bang bibili nyo? Parang gano'n ang pagkakasabi. Yan ang sabi ni Chanco, kung hindi ako nagkakamali. Ano? Kung napanood nyo yun. Grabe, no?
Kaya yung mga sistema niyang mga kawanda, yung mga pagkuha ng pampublikong pondo na pinaghirapan natin sa taxes natin para magamit din sa atin. No, ayun, kagaya nakita niya sa video. Di ba kawawa? Di ba? Imagine niyo natutulog kayo sa gabi at nakatira kayo sa mga lugar na yan, kagaya sa Davao. Nabalita ko 51 billion mga kawander ang ina-allocate dyan kay Pulong. At kung ano pa mga proyekto dyan. Samantala daw itong mayor nila, kung totoo man yan, inaiispatan daw, pasayaw-sayaw pa ron sa bar habang binabaha itong Davao. Kung totoo man yung pinagtahi nila, no? Madalas pang araw, pag may tahi dyan rito sa bansa natin, umaalis yan sila Sara Duterte. Para bang pinapakita niya na problema mo yun, kami, mag-i-enjoy kami. Kumbaga parang ganun. Kami, aalis kami, bahala kayo dyan, parang ganun. Tapos itong mga tangang botante nila, bobotohin pa rin sila. Gaya nung nakita natin sa video, nalulunod na, nakataas pa yung kamay. Akala niya may sasagip sa kanya. Panaginip niya lang, no? Kahit na malulunod na lang, nakalagay doon, Duterte pa rin. Ewan ko kung ginawa-gawa lang yan, pero meron talagang ganun. Nakulto na. Ay, hindi. Hindi naman Hindi naman binaha ang Davao Gusto pa siguro pumunta siya ron at ma-experience niya. No? Wala na tayong magagawa ron dahil talagang sabi nga nila wag na tayong magsalita kasi nakakasakit na din tayo sa kanila, no? Sana naman yung mga DDS din na medyo mataas naman yung level of understanding, makinig naman kayo, no? Makinig naman kayo. Bukod sa plunder, ano pang kaso dyan? Graft and corruption. No? Dito sa graft and corrupt practices. Kasi yung paggamit mga kawander nung posisyon, kaya ito napapalo sa graft and corrupt practices nga Practices dahil nakapwesto yung tao, no? Para makinabang siya dun sa mga proyekto ng gobyerno na dapat nga ginagamit na sabi ni PBBM, mahiya naman kayo. Di ba? Ang problema, nahihiya ba? Sabi nga ni dating Pangulong, dating Senadora Miriam, ang kakapal na ng mukha. No, sa medical term, scientific term, pachydermatous, makakapal ang mukha. Grabe ang kakapal. Hindi mo alam sa sobrang kapal ng mukha hindi pa nakontento. Tama yung sabi sa psychology, no? Gumagawa ng masama at kapag hindi na sawata, although may guilt sa una, pero nasasatisfy yung sarili dahil nakakabili ng kung ano-ano, namamantikaan, kumakain, nabibili yung gusto, nagkakaroon ng reward sa sarili. No, parang nare-rewardan yung sarili niya at naghahanap pa ng karagdagan at marami pa. Yun nga yung sinasabi, no, na wala nang kabusugan. Kung meron na, sapat na, bakit kaya yung mga taong yun? Yung iba nga dyan, mamamatay na iniimbitahan na ni Satanas, may sundo na Pero wala pa rin habas pagpapakayaman. Kala mo naman madadala niya sa impyerno yung pera niya. Di ba? No? Yun, kaya yung aligasyon mga kawander, no, hindi tamang paglaan sa pondo at pakikipagsabuatan gaya ng gaya ng sinasabi rito mga kawander na itong si Romualdez at itong si Zaldico ay umano may sabuatan. Grabe yung dalawang yan. No? Kaya yan ang iniimbestigahan. Kapag yan naimbestigahan, no, may didiretso dito sa ombudsman, kapag yan ay na-concrete na at na may kitaan na ng probable cause, yan ay dadali na dyan sa ombudsman at aarestuhin na. No? Kaya isa pa dyan mga kawander, itong technical malversation at iba pang posibleng paglabag. No, kasi mga kawander, sinisilip dito yung maling paggamit, no? Saan? Doon sa pondo. Hindi lang yun mga kawander, ang ginawa pa, nilipat-lipat pa sa kumpanya. Kumbaga sa bangko, parang money laundering, nilalagay sa bangko. Nilolaunder. Kumbaga pinagmumukhang malinis yung pera. No? Yung paglipat-lipat ng pondo, no, na doon sa mga particular na layunin nila. Grabe, hindi na nahiya sa sobrang kapal. Masisira kasi si PBBM dyan mga kawander. Dahil pinsan niya yan Kung totoo yung aligasyon at pag ito'y naaresto na, merong probable cause. No, kasi pinsan niya yan. Mababalik ang tingin ng taong bayan dyan sa panahon noon ng kanyang ama. Na yung sinasabi mga cronies. No, nasabi nga ni Marcos Sr. na nalulungkot siya, ginamit siya. Kasi iba dun di niya naman alam. Pero alam naman natin wala namang perfect government. Hindi mo naman makokontrol lahat yan Kaya nga dapat yung mga inilalagay mo dyan, bantayan mo ng gusto. Kaya ang ginawa ni PBBM sa mga nakaraan, nahawak niya may mga posisyon na hindi effective. Walang kaso yun ng pagnanakaw. Inalis niya. Lalo pa ngayon. Ito dapat, isa sa mga dapat niyang labanan at banggain.
na hindi ito magmukhang fake kagaya ng war on drugs ni Duterte na fake. Dapat hindi yan ganun kasi otherwise isisisi sa kanya to nitong mga dilis, no? Kaya itong sinasabing mga ka-wonder na ebidensya ng reklamo, ayon nga sa nagsampa ng reklamo, kabilang dun sa sinabmit, yung information mga ka-wonder. Itong mga documents, kaugnay saan? Dun sa mga budget mga ka-wonder. No? Itong allocations at flood control projects. Grabe. Imagine, 56 billion pesos. No? At yung records din na nagpapakita yung daloy ng pondo, no, sa iba't ibang proyekto. Ang daming projects niyan. Flood control, infrastructure, at kung ano pa, na pinagsama-sama yan. Kada project dyan, nakaka-kickback sila. Nakakakuha sila ng pera. Iba dyan, ghost project pa. Grabe. Walang satisfaction. Sabi nga ng banal na kasulatan, no, mali yung sinasabi nilang the money is root of all evil. Mali. Ang sinasabing root of all evil doon is yung for the love. Yung mahal na mahal mo yung salapi. Yung salapi hindi masama yan kasi ginamit yan as medium of exchange. Medium of exchange. No? Noong araw, barter, ang pinampapalit mo, yung goods mo, kung ano meron ka, palit kayo. Pero ngayon, meron ng, yung tender, kung tawagin yung medium of exchange, yung pera. Yun ang pambabayad mo. Yung iba kasi, kinakapos, kaya nag-iipon, nagtatrabaho ng gusto, maganda yun. Pero yung ninakaw mo, kagaya nitong mga to, ibang usapin yun dahil nakakapeste ka ng kapwa mo. Kaya dapat talaga parusahan at ikulong. No? Kaya itong mga sinasabing mga records na nagpakita ng daloy ng pondo, mga aligasyon mga ka-wonder, no, na nakukuha ng kickbacks. Yan yun, sinasabi ni PBM. Kickbacks, rata, for the boys, kung ano-anong sinasabi niya. Kaya yung mga nagsasabuatan, na sabi ni BBM, mahiya naman kayo. Yun yung sinasabi ron. Yun nga lang, sona na ni PBBM mga ka-wonder. At inaabangan itong mga to na mga bashers. Itong kanya pong sinasabing mahiya naman kayo daw, na inaantay nila, iisang piraso pa lang daw yung nakulong sa flood control na big fish. Kasi itong sila Revilla, hindi naman flood yan eh. Sila Marcoleta, hindi. Yan, sila Diskaya, mga kontrakto, pero hindi yan yung big fish eh. Kaya sana kung mapakulong ito si Romualdez, kung guilty man ito, sa pool na yan sa big fish. No? At tayo, makakampi tayo sa administrasyon kung sino nakaupo. Pero pag may hindi naman perpekto, may mga sumasamantala, dapat dyan, usigin din talaga. No? At itong sinasabi mga ka-wonder na mga pagbili ng mga ari-arian, no? Yung mga iba pang assets na nakita nga rito kay Zaldico nang pinuntahan yung bahay. Ano? Imbis na paangat, ipababaraw. Parang napanood ko rin sa isang AI, ano, na yung bahay niya ipababa, nag-apocalypse, na kumbaga nag-imbak na siya ng pagkain. Plus yung ito pang mga aircraft nitong si Zaldico, grabe. Ganun din daw itong si Romualdez kung totoo man. Ang daing bahay dyan sa Forbes, marami daw mga sasakyan, aeroplano, helicopter. Grabe, kung yan ay mapatunayan, dapat yan ay i-seize, ano, ikunin yan, i-sequester. No? At para magdala itong mga magnanakaw sa susunod in the future, na yung mga pinaghirapan nilang pag-isipan paano pagnanakawin, kukunin lang din ng gobyerno para magdala. At plus, ikukulong, plus, magmumulta. Dapat, of course, pag plunder, non-bailable, dapat di na makalabas. No, dapat ganun eh. Yung sinasabing reclusion perpetua, o yung sinasabing life imprisonment, wala nang labasan. Naalala niyo yung patalastas sa Boysen? No, bata pa siya. Tapos nung lumipas na yung panahon, nahawakan niya yung Boysen, bagong pintura yung selda, yung labas. Pero siya doon na tumanda paglabas niya. Pag hindi na siya makakalabas dahil doon na yata siya mamamatay. No, at iba pang mga financial records ng mga dokumentong sinasabi na sumusuporta dyan sa paratang mga ka-wonder. Kaya ang mahalagang tandaan dyan mga ka-wonder, although ito yung mga allegation pa lang nakapaloob dyan sa reklamo, pero yung bigat nito mga ka-wonder ay nakasalalay sa magiging sapat ng mga ebidensya. No? Kasi susuriin yan, titignan yan. Diba? Kaya dapat sapat. Ngayon, itong usaping 56 billion na nakakalula mga ka-wonder, nakakalulang 56 billion. 1 million pa lang, tuwan-tuwa na yung mga mamaralita eh. Sabi nga sa balita, yung sa dami ng ninakaw, no? I-scratch nyo na muna yung maleta 18 Marites na yan dahil yan mukhang kwentong kutsero talaga. Pero itong sinasabi rito kay Romualdez, antayin natin yan kung totoo. No, kasi nga yung pera dyan daw mga ka-wonder, kung pinagsama-sama,
lalo itong Villones na ito. Kahit daw tigi 1 milyon tayong mamamayang Pilipino ay sasapat sa dami ng mga kinulimbat. No? Ito, 56 billion. Sa kanilang dalawa pa lang. How much more yung iba pa? Kaya pag pinagsama-sama mo yan, bigyan tayo ng tigi 1 milyon, sapat na. Diba? Yung mga pinag-kickback nila, yung mga nakuha nila sa pamamagitan niyang kickbacks, yung mga irregular budget allocations, yung mga insertions na yan. Kaya tayo gusto nating ilunsod yung bagong nating constitution eh. Ayaw ng iba. Bakit kaya? Diba? Bakit? Ha? Yung sinasabing bicameral na yan, yung Senado at Kongreso, pag-iisahin na yan. Magiging unicameral na lang yan. Mas mabilis ang proseso, ang pag-aproba at federalism. Yung sinasabi natin, federalism, unicameral at presidential, tatlo yan, pinag-combine. No? Napakaganda po niyan. Pero may humaharang yan, mga ka-wonder. Yan yung mga humaharang na nakikita nila. Ewan ko kung paano nila tinitignan. No? Kasi may mga narinig akong balita na dun sa kasalukuyan is komportable sila. Kaya nga iba ay nakakakawat. No? Nang nagnanakaw sila. Pinapayagan naman natin kasi yung iba nakikisakay dun sa, oy, wag palitan. Kabobo-bobo, hindi naman alam kung ano yung batas na ipapalit at kung ano yung kasalukuyan. Nagmamarunong, akala mo alam yun lahat. Yan ang hirap eh. Sabi nga ni Elizabeth Oropesa, yung mayabang ka tapos bobo ka pa, mahirap yun. Hindi niya kaya yun. Yun yung matindi. Bobo ka na, mayabang ka pa. Paano yan? Pag pinagsama, wala. Dead end. Diba? Kaya yung mga sinasabi ritong aligasyon kila Romualdez, yung mga halagang pera na ibinadget para sa flood control, sa mga infrastructure project, yan yung mga usaping 56 billion dyan. Yung mga halagang bahagi ng aligasyon na sinasabing reklamo sa kanila. Gayon pa man, hindi pa yan napatutunayan. Kaya itong si Zaldico na sinasabing nakita na hula bigla na namang wala na punta. Hindi natin maintindihan kung sino yung humaharang na peste dyan eh. Kaya dapat mahuli na yan eh. At iharap. No? At itong kung mapatunayan yan, mahuli na, talagang i-sequester, kunin yung mga properties, gaya ng ginawa ni PBBM, binenta, may bumili. Diba? Buti pa itong sila Rason, sila Enrique Rason, na nag-donate pa ng 1 billion para makompleto yung dyan sa Clark. Yung hospital dyan, nakita nyo ba yan? Mga dinis, na puro paninira at mga sinasabi nyo hindi magaganda. Dami-dami nagagawa. Diba? Tumutulong yung mga sinasabi nyong oligarkiya. Yung mayaman sila na ibabalik nila. But then again, of course, hindi tayo ayon sa oligarkiya. Gusto natin, kasi ang mga ka-wonder, nagiging nangyayari. Yung mayaman, payaman ng payaman. Okay lang sana, kagaya nitong si Enrique, nagbibigay, nagdo-donate, tumutulong dyan sa Maalimpaya. Hindi nyo ba alam, research team niya yan, yung nagdi-discover dyan. Although, syempre, kumikita rin sila dyan. No, masama dyan, itong mga nagdaang presidente natin na pinagbebenta yung ating mga GOCC, yung mga government-owned. No, binenta yung FTI, binenta yung National Steel Corporation, binenta yung Petron, binenta yung Maynilad, itong Meralco, at kung ano-ano pang pinagbebenta. Pumunta nga ako dyan sa PSA. Correct me if I'm wrong kasi narinig pagkakasabi sa akin. Sabi kong gumanda yung PSA dahil noon, nakapila kami dyan sa init, electric pan na nga, mainit pa rin, at ngayon di aircon na. Na-surprise ako, bakit? Kasi daw, half na may-ari niyan is foreign. At half, kulang-kulang sa half, Pinoy. Kailangan pang maging ganun, pumasok pa yung foreigners. No? Grabe. Yun ang sinabi sa akin At yung iba-iba pa. Kaya tumataas yung ating buwis. No? Kaya yung buwis ay ibinabawi sa ating mga Pinoy. Lumalaki yung buwis natin. Imbis na kunin yung pondo ng gobyerno dun sa mga GOCC. Kasi kumikita yun At doon kunin yung panggamit sa kalsada, pang-build ng bridge, pang-ayos ng mga infrastruktura, pang-ayos ng flood control at kung ano-ano pa. Pero dahil binibenta, so saan kukunin ng pera? Sa atin, sa tax natin. Tapos itong mga walang ya, ninanakaw naman. Akala naman nila madadala nila sa impyerno, mga ka-wonder. Hindi nila madadala yan doon. Kaya yan, mga ka-wonder, susunod na proseso, dadalhin dito sa ombudsman. Pagkadala nga itong bibigyan ng papadalan itong respondent ng kopya ng reklamo. Tapos
magsusumitian sila ng counter affidavit nila, no, para ipaliwanag, pabulaanan. Susuriin yan, yung sinabmit sa kanila, yung mag-aano sila ng affidavit nila, pero susuriin yan, no, na magkabilang panig, no, itong affidavit nila at saka yung reklamo, at isusumiti yung ebidensya dyan sa ombudsman. At yan, kung makitaan ng sinasabing probable cause, yan ang pinakatinitignan dyan, maghahain na itong criminal court, kung tawagin, itong Sandigan Bayan. At magsisimula ng magkaroon ng formal ng pagdinig ng kaso. No? At maglalabas na itong sandigan ng warrant of arrest. No? Kung matugunan nga yung sinasabi diyang mga requisites, no, ng batas, hinahanap ng batas, no, diyan sa husgado. At kung yan ay magpatuloy yung paglilitis at yung parehong panig, mga ka-wonder, ay magkaroon ng pagkakataong maglahad ng kanilang mga sides, no? At pag yung mayroong batayan, ay kukulong itong si Romualdez at itong si Zaldico. Hindi natin di-discuss, mga ka-wonder, yung mga proseso na yan. Hahaba lang tayo, mga ka-wonder. Pero antayin natin itong paglilitis dyan ng ombudsman sa sampahan ng kaso at lilitisin. Pagkatapos, papadala ng kopya ng reklamo, magpapaliwanag, magka-counter affidavit, didinggin yung magkabilang panig. At kung matukoy ng ombudsman nga, yung probable cause, maaari na maghain dito sa Sandigan Bayan at pwede nang ikulong kung malakas nga ang ebidensya, mga ka-wonder. At ito'y bawas na naman sa mga big fish at sa mga susunod pa, mayroon pang mahigit 1 taon ng Pangulo at tutuloy-tuloyin yan, mga ka-wonder. Slowly but surely. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at pareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na masasampa ng kaso si Romualdez at itong si Zaldico sa umaabot na 56 billion na mga proyekto na pinaniniwalaang ill-gotten, mga ka-wonder. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.